请用手机扫描机身标签上的二维码。Loki, Fluffy. Hi guys! Welcome to another condo series. Sa episode na to, medyo madami tayong gagawin. Maglilinis, mag-decorate, magluluto, at mag-haul. So first of all, mag-DIY muna tayo. Gagamitin ko tong mga tissue filler. So medyo matagal ko tong kinolect. Actually, medyo matagal ko nang gustong gawin tong DIY project. Kaya lang, natagalan ako mag-ipon ng mga tissue fillers. So first step, syempre kailangan mo tanggalin yung mga curtain mo. Nung una, sinubukan kong ilagay ng isang buo yung mga filler, kaya lang masyadong mahaba. So, masyadong masikip, hindi ko masya lahat ng mga curtain ko. So, nag-decide na lang akong hatiin. So, kapag hinati mo, mas madami kang malalagay. So, ang advantage nito, mas aesthetic na yung curtain mo. So, naiiwasan yung hindi pantay-pantay, tsaka nagkakagulo-gulo. So, ayan, nilagay ko lang sa loob. Ilalagay mo lang siya sa loob, tapos sa labas, hindi mo na ilalagay kasi syempre magiging visible. So, disadvantage naman, syempre hindi mo na namumove-move yung curtain mo, lalo na kung buong rod yung lalagyan mo ng tissue filler. So, kung gusto mo nang namumove mo pa din, pwedeng alternate mo na lang ilagay yung mga tissue filler. So, instead na isang buo, hinati ko na lang lahat para magkasya. So, mas maliliit and then ita-try ko nang ibalik sa window. Ganda. Pantay-pantay na yung pagka-fold. So, yung effect nitong filler, mas naging pantay-pantay yung mga curtain. So, dito natin tignan sa salamin para hindi against the light. So, kung i-compare mo kanina, di ba kanina parang kailangan mo siyang ayus-ayusin kasi may mga gaps. So, ngayon, naka-fix na yan. So, fix na ganyan yung itsura. Nakakabili naman guys ng ganyang curtain. Kaya lang, kung gusto mo nga nung tipid lang, yung mas affordable, ayan, meron tayong DIY version. So, ito, inipon ko to. So, tuwing gumagamit ako ng tissue, pag nauubos na, tabi mo muna to. Tapos pag enough na, pwede mo na din gawin tong DIY natin. So, yan yung view kapag sa salamin. Kapag dito kasi sa mismong bintana, against the light. So, after sa window, dito naman ako sa Christmas tree area. So, third week na ng January, meron pa din ng Christmas tree. So, tatanggalin na natin to. But before that, nakita ko lang, may mga nadagdag kasing regalo. So, gusto ko lang mag-unbox ng mabilis. So, ang disadvantage lang ng ginawa ko sa curtain, dahil nga fixed na, hindi ko na nabubuksan katulad before. So, parang mas dumilim dito sa bahay. So, anyway, ito yung mga bagong regalo. Binigyan ako ng pinsan ko ng pet carrier. Meron din tong cage, pero andun kasi sa kusina. So, ayan, magagamit ko to. Saktong-sakto gray kasi gusto ko sa mga pet items, kung hindi pink or purple, gray. Ang dilim, no? Nag-iba yung liwanag. So, yan tayong bago dito. For my aunt, nagbigay siya ng parang mga balabal. So, may mga pink, purple. Nakita ko to, sabi ko bagay sa sala. So, ito yung pinili kong color. Para siyang hindi parang knitted. Ano talaga, knitted by hand. Yan, iba yung ilaw. Bakit kaya ganyan? Yan, mas okay ba pag ganyan? And then, binilan ko yung sarili ko ng regalo. So, sa guest, bumili lang ako ng simpleng shorts. So, yan lang. Simple lang siya. Hindi masyadong uso para mas timeless. From the landlord, yung may-ari nitong unit, binigyan niya ako ng regalo. Kasama nito, meron siyang binigay na food na sobrang sarap. So, Merry Christmas, dear Christine. Ay, wow. So, merong home scents.
nakapunta na kasi dito yung owner nung unit. Tapos tuwang-tuwa siya kung paano ko inayos. So, binigyan niya ako ng mga pangbahay. I think candle to eh. Tingnan natin. Ay, wow! Scented candle. So, tamang-tama. Magagamit natin. Yan. So, 2 scented candle and isang spray, home scent spray. Palagi yan, tuwing Pasko, lagi may regalo. Pag may mga bago dito. Ito, sobrang dami. So, kung naalala nyo, si tita, yung tita ko, na palagi kong minamention na hilig magbigay ng mga regalo. Ito lahat yung mga binigay niya. Hindi. Ito. Ayan. Yung iba dito sa mom ko kasi, naiwan dito, kaya parang sobrang dami. But still, madami nga talaga. So, ito pa. And then ito. Ayan. So, ito lahat. Galing sa tita ko. Ayan. Thank you. Unbox tayo ng ilan. Okay. Check natin. Ito pa pala yung galing sa tita. Isa kong tita na nagbigay nito. Ayan. Yung pencil, parang pencil case. Ito iniisip kong gagawin ko dito para sa mga dogs pag pinapawalk ko sila. So, like yung pangdakot nila ng poop, ganyan, or wet wipes, or pang spray, dito ko lalagay para at least maliit na pouch lang. Minion. Yellow and blue, yan yung mga colors na nakakita ng dogs. Nakakita nyo ba kung gaano kadami? Sobrang dami. And then dito, sobrang dami pa nito. Kasi nga, nag-ano kami, New Year party. So, may cherry passion. May ginawa ni tita na cellphone case. Mahilig din siya magganyan, ganchilyo. And then, ito yung sa mga pa-games namin dun sa family party. May electric fan, t-shirt na purple. Tapos, mga loot bag, mga chocolate. Sobrang daming chocolate. Gummy. Ito yung mga paagaw. Ang dami ko palang naagaw. Yung mga, di ba pag New Year, may mga coins na pinapaagaw. So, sobrang dami din. Parang mga 100, 246, mga 200 pesos din to, yung naagaw ko dun sa paagaw namin. Okay, so try natin mag-unbox. Ay! Ang cute. Okay, so nakalagay Chris. Si tita kasi usually pag nag-gift, madami. Tapos mga useful items. So, ito ay wow. So, para sa kitchen, tama-tama to So, lalagyan mo siya ng parang stopper dito. Halimbawa, hugas ka ng mga fruits, vegetable, ganyan. Tama-tama, kailangan ko nito. So, ilalagay mo dito, tapos automatic tutulo na siya dyan. Ganyan. Ito, sa mom ko to. So, i-deliver ko sa kanila. Ito, sa mom ko din. Tapos, ito sa nanay ko din. Ito sa nanay ko din. Dami din yung bigay sa nanay ko. Ito, prize doon sa game. So, nag-game kami. Wait lang, bakit napakaliwanag ko? Okay, so, ayun. Finally, meron ako, guys, pangamot ng likod. Never pa ako nagkaroon nito. Ayan, tapos may pang-massage pa. Wow! So, keychain light and suklay. Kulay purple, so match dun sa. Ito, gusto ko to. Hindi ako nakakuha nito last year kasi parang nagpa-giveaway din siya ng ganito. Sobrang useful nito, guys. Lalo kung halimbawa nagmo-motor ka, ganyan. Pwede mong isabit dito. Tapos, paano nga to binubuksan? Yan, sobrang liwanag nito eh. Parang pwede na itong pang ring light, pang vlog. Liwanag niya. Yan. Gusto ko to. Tapos pwede din siya parang yung pulsing. Tama ba? Yan. Pag nagbabike ka. Hindi yan. Or motor. Yan. So, yan lang. Yung mga additional gifts. Tatabi ko lang to. And tabi ko na din yung Christmas tree. Dito ko ilalagay itong mga ornaments. So, itong Christmas tree na ginagamit ko dito sa condo, from the usual na malaki, pinalitan ko dito sa slim para mas space saver. And this year, medyo hindi ako nag-effort sa decor. So, same lang from the previous year. So, dito ko siya ilalagay. Hopefully, kasya na lahat dito. So, sobrang dami pang space.
Ang daming naiwang dumi ng Christmas tree. So, ita-try na natin tong Dream Vacuum. So, ito, hindi sponsor tong vlog pero, nagustuhan ko lang kasi to. Kasi tingnan mo siya. So, pag inon mo, kita mo may ilaw. So, mas nakakita mo yung mga fine dust. Tapos, kahit ganito na medyo low light, nakakita mo yung kailangan mo pang daanan ulit. Napaka-powerful. So, hindi ko na natapos yung vlog kagabi kasi pumunta yung friend ko dito. Medyo matagal na naming planong mag-painting session. Ito guys, napakita ko na to sa ibang episode ng mga vlogs natin. Ito yung painting by numbers. Isa sa mga hobby ko din kasi mag-paint. So, nakita ko to dati sa mall. Yung mom ko, favorite niya yung mga Eiffel Tower, ganyan, yung mga Paris. So, sabi ko magandang gift sa kanya. Pero, kagabi nung sinimulan ko guys, parang 1.5 hours kami nag-painting ng friend ko. Yung sa kanya, natapos niya. Ayan, papakita ko dito. So, ang bilis lang. Natapos niya yung kanya. Yung sa akin, dahil nga painting by number, ito lang yung nagawa ko. So, naka-yellow tsaka blue lang ako. Kapag pala medyo detail-oriented ka, medyo maano ka dito, ma-OC ka kasi lalo na yung mga maliliit, ganyan, kung ayaw mo yung mga may lagpas-lagpas, tapos medyo hahanapin mo pa yung number, yun pala yung challenge dito. So, okay din naman siya, pero I think compared sa freehand painting and drawing, medyo mas kailangan mo mag-alat ng time dito. So, gusto ko din tong i-open, guys. Ang difference nito, nakadikit na siya sa parang canvas. Yan. So, ito pagkatapos pwede nang ihang. So, ito naman itatry ko later. Kaya lang ganun din. Parang mas maliliit pala to compared dito. So, siguro medyo it will take time to finish yung ganito. Hindi siya yung tipong pang-isahan lang. Dahil nga pumunta yung friend ko dito, binigyan niya ako ng gift. Okay, so i-unbox lang natin ng mabilis. So, ito ginawa niyang parang curated box. Sabi ko nga, ang galing kasi parang pang bridesmaids box na yung ginawa niya. So, first merong scented candle, delicate aroma. Ang bango nung amoy. Parang green tea. Ganitong yung gustong-gusto ko. So, ila-light up ko to habang ginagawa ko yung painting by numbers. Ito, na-appreciate ko talaga, guys. Taking care of my mind and body. Kasi alam niya nga na parang these days, medyo, tinatry kong improve yung mental health ko. So, napakaganda nitong booklet na binigay niya. Hindi ko alam kung saan nakakahanap ng ganito. Pero sabi ko, sobrang na-appreciate ko. Kasi para siyang CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ang ganda niya. Sobrang ganda nito. Thank you for this. And then, merong suklay. So, sakto, hindi pa ako nagsusuklay ngayon, no? So, paano to? Okay. So, meron siyang cover. Ayan. Tapos, meron ding mga sticker. Ayan si girl. Sobrang hilig niya sa sticker. So, yan, mga Bible verse, mga quotes, mga inspirational, mga lyrics ng kanta. And then, meron ding bracelet. So, ito naman nakalagay worthy. Proverbs chapter 31 verse 10. Ito parang madami siyang pinagbigyan yung mga friends niya. Iba-iba kami. Ang cute. And then, of course, merong letter kasi mahilig magbigay ng letter si girl. And, ito daw ay highlighter para dito. Yan. Sabi ko sa kanya, napaka-perfect nung gift niya kasi parang nga siyang curated box na, alam mo yun, parang pang bridesmaid, ganon. So, thank you so much! Sobrang na-enjoy ko talaga yung, bonding session namin kagabi, guys. Naging gift. And then, so, ayun na nga. So, nagawa ko na din finally itong tissue, bang tawag sa ganito? Filler. So, medyo matagal kong inipon to. Actually, medyo matagal ko nang gustong gawin tong project sa Cortina. Pero dahil nga inipon ko pa isa-isa yung filler ng tissue, so ngayon na natin nagawa. Guys, sobrang worth it niya talaga. Yun nga lang ang downside, napansin ko, parang dumilim dito sa sala kasi hindi ko na nabubuksan masyado yung cortina. Ayan, nakikita nyo. As in, naka-fix na siya. So, yun, may pros and cons. Ang pro niya, aesthetic kasi nakaayos siya. So, hindi iba-iba yung space ng cortina mo. Ang downside, didilim. Lalo na kung ganyan yung medyo
Anong tawag sa ganyang cortina? Basta yung ganun. And then, meron pa akong dalawang gift from my cousins. Ito galing kay Casey, Ayi, and Cristel. Si Casey nanonood to ng mga vlogs. So, if you're watching, thank you. Shout out. So, ngayon ko palang i-unbox yung regalo niya sa akin. Wow. Ay, oy, wow. Suklay. Uy, sakto, alam mo. Sakto yung mga gift sa akin kasi wala na din talaga akong suklay ngayon. Tapos ito yung magandang suklay, parang nakaka-detangle siya. And then yung mga freeze, nakakatanggal-tanggal. Ayan. Tapos maganda dito, pwede mo din siyang ipang ganito. So, iwas sa tikwas. Parang naka-inward. Ang ganda. Thank you, Casey. And then yung bigay naman ni Cristel, parang feeling ko ano to, keychain. Kasi malambot. Saktong. Sakto. Keychain, pero kala ko manika. Pero ano siya? Ay, ang cute. Alang ganda. Sakura. Pink and white. Alam mo, tama-tama. Kasi naghahanap ako ng pangganito na ilalagay dito sa phone ko. So, bala ko talagang bumili, guys. Sobrang sakto kasi ito yung phone case ko ngayon. Ito yung gift niya. So, tamang-tama. Ang galing naman. Sakto lahat ng mga gift. And then, so finally, ilalagay na natin itong CCTV na binili ko. Christmas gift ko para sa mga dogs ko. So, this is Xiaomi Smart Camera C400. So, unbox lang natin. Binili ko to sa physical store ng Xiaomi. But I think pag online, mas mura. Kaya lang yun nga, pag gadget kasi, parang mas gusto ko ng personal para natetest mo. And alam mo kung saan mo siya ibabalik in case magka-problem. So, binili ko to before Christmas. So, mga few weeks ago. I think pass na din yung warranty kasi parang 1 week lang. So, hopefully, okay kasi na-test ko naman to dun sa store. Okay, so, iba-iba yung pinagpilian kong CCTV for my dogs. Merong dual camera, meron yung mas mahal. Parang 1,900. Tama ba yung pagkaalala ko? Merong parang mga 3,500, ganon. Kaya lang naisip ko kasi yung dual camera. Parang pang outdoor or pag may business ka, ganyan. Kung parang dalawang spot, yung gusto mong i-monitor. So, I guess okay naman na siya. Mag-install ako ng app. So, yung app niya ay Mi Home, itong color green. And then, kailangan siya nakakonect ka sa Wi-Fi. Dito yung cord. So, medyo maiksi siya. Manual na sobrang liit na hindi ko na din mababasa. Tapos, ito yung parang screw and stand. Kailangan mo lang ng parang block, yung pang-outlet. Type-C. From scan the QR code on the board labeled enter the configuration enter. 用手机扫描机身标签上的二维码，进。Ito siguro sa ilalim. Waiting for connection. Ayun, so tama nga. So, after 30 minutes, actually dumaan si Tito Alex dito kanina. Tinulungan din niya akong mag-setup nito. So, ayun na. Pwede na siyang i-control dito sa phone. Tapos pwede ako magsalita. Loki! Fluffy! Loki! So, na-setup na to. So, ready to use na for my dogs. Dahil nga dumaan si Tito Alex, meron na naman tayong box from Pixie. Sakto sa suot ko. Feeling thankful ako sa life ko. Kasi ang daming blessing. Imagine niyo kahapon, may friend akong pumunta dito. Tapos minute ko pa yung isang follower ko kahapon. And then, ganito si Tito Alex, dumaan dito. Tapos meron akong ganito mga packages na sobrang nakaka-bless talaga. So, okay. So, unbox lang natin mabilis, no? Parang nakailang unboxing tayo sa episode na to. So, inside, meron tayong 4 items. Thank you so much to Pixie. Hindi ko sinadya, pero sakto naka-green. As in, kakaabot lang sa akin ni Tito Alex. Okay, so, sa loob, yun nga, so meron tayong Rose, Radiance, Perfector, shade stick, so parang eyeshadow stick, natural lip, and lip mask, wax. Max? Okay. And i-try natin tong natural lip. Sana lip tint. So parang lipstick. Oh, ganda ng shade. Okay, so tatanggalin ko lang tong lip tint ko. Nakakita ko yung sarili ko dito. Ito, try ko tong natural lip. So, parang siyang lipstick. And sobrang ganda ng shade. Papakita ko lang sa inyo yung view ng CCTV.
So, napaka pigmented. Di ba parang 2 swipes lang yung ginawa ko? Yung amoy niya, para lang lip balm. Ganon. Pero nakita nyo naman, sobrang pigmented talaga. So, nagustuhan ko to. I think isa to sa magiging go-to lip products ko. Pag gusto ko lang nung feeling na parang nakalip tint ka, pero yung itsura, naka-lipstick, ganyan. So, guys, sobrang sobrang thankful ko sa mga ganito, sa mga blessing. Imagine niyo nagkakabit lang ako ng CCTV, tas biglang may darating na Tito Alex, ganyan. Nakaka-bless talaga. And of course, thank you sa inyong lahat for watching this vlog. Alam ko, simple lang yung mga vlogs ko, pero tuwing nakakausap ko kayo, nag-feedback kayo na okay lang Ate Tin, mas na-appreciate namin yung mga simpleng vlogs kasi mas nakaka-relax, mas relatable, ganyan. So, thank you so much, guys. So, dahil alam ko na mas gusto niyo yung mahaba na vlog, so, pwede ko naman ang tapusin dito. Pero magluluto kasi ako ng tinola. So, samahan niyo ako, guys. Pansin niyo, medyo naiiba-iba yung liwanag. Mention ko lang. Kasi ganun, pag nagvo-vlog ako sa kwarto, sa beauty room, usually mas standard yung ilaw from beginning ng vlog hanggang matapos. Pero pag andito ako sa sala, minsan unpredictable talaga. Minsan magsa-start tayo maliwanag, tas kukulimlim, tas biglang araw na ganyan, tas maya-maya makulimlim na ulit. So, anyway, guys, punta tayo sa kitchen. Magluluto ako ng tinola. Let's go! So, bago pa man ako nakapunta dito sa kitchen, may nag-doorbell na delivery. And this is from Shopee, of course. Hopefully, tama yung item. So, this is camera cover, lens cover for my DJI Pocket. Ayun. Okay, so mas protected na. Paano ito? Inaangat lang. Ito yung currently cover ng, dito ko lang siya nilalagay sa pouch. And then, ito yung cover niya. Hindi kasi ito masyadong maganda, kita nyo guys, umiikot. So, minsan ito yung nagiging problem, bakit may mga nakakita kayo sa TikTok na sinasabi nila, sira na yung DJI nila. I think it's because of this, kasi umiikot siya. So, kaya ako siya pinalitan para kahit nakalagay lang sa bag, nakakover yung screen. And then, nakakover din to. So, mas secure. Ayan, hindi na siya umiikot. 240 pesos sa Shopee. Ayan, ganda. So, pag outdoor vlogs, pag sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong camera sa labas, ito, DJI Osmo Pocket. And then, for indoor, ginagamit ko yung Canon na mirrorless camera. Okay, guys. So, magluto na tayo. So, for the ingredients, sayote, isang buo, luya, butter. Alam ko yung iba sa inyo, hindi kayo naglalagay ng butter. Pero ako kasi mas gusto ko yung, yung lasa sa chicken. And then, dalawang klase ng leafy vegetable. So, mayroong dahon ng sili, malunggay, green sili. Tapos, meron pa ditong ganyan, excess dahon. Tapos sa chicken naman, guys. Wait lang, yung ganito kasing plastic, bawa galing sa market, hinuhugasan ko, tapos sinasampay, pinapatuyo. Pwede pa kasi itong i-reuse as basurahan. So, hindi sayang tatapon agad. Yung one whole chicken, 220 pesos per kilo. Garlic and onion. Yun, so simple lang. Let's start cooking. Okay. So, nahugasan ko na itong chicken. Kung gusto mong mas malasa yung chicken mo, pwede mo nang timplahan bago mo iluto habang nagpa-prepare ka ng ibang ingredients. So, pwede mo lagyan ng pepper, salt kung gusto mo. Pero for me, pag tinola, mas bagay yung may flavor siya ng patis. So, konti lang. Kung madami kasi maalat. Oops. Huwag madami. Okay. Takpan mo na. Ito, napakita ko na sa inyo to. So, plastic cover.
Yan. So, lagay mo muna sa ref or sa medyo cool na place habang nagpa-prepare ka ng ingredients. Ito na lang muna sa labas. Okay. Sayote. Hindi ko sure kung ginagawa nyo din to, guys. Tinatanggal muna yung dulo. Natutunan ko to sa nanay ko. Simula bata ako. Tapos parang na-adapt ko na din. Hinaganyan niya. So, pag gagawin mo daw dito, ito, ginagawa mo to, natatanggal yung excess na dagta. Hindi ko alam kung paano nyo na-discover. Let me know, guys, kung kayo din, ginagawa nyo to. So, ayan. Pag iniiwa ko naman yung sayote, sinisimulan ko dito, sa cuts niya, para even later. Mas madali siyang i-cut. Basta sinusundan ko lang yung mga meron niyang lines. Kung wala, mas swerte ka kasi mas madali siyang babalatan and hihiwain later. So, yan. Pag pipili ka ng sayote, piliin mo yung less yung ganong cuts. Mas madaling babalatan. So, ingredients for our tinola cut chicken, garlic, onion, madaming ginger, so masarap yung madami, butter, green chili, sayote, malunggay, and chili leaves. Let's start cooking. Aray ko. I'm sure napanood nyo na din naman yung ibang mga vlogs ko sa tinola. Since pangilan ko na ata to. Favorite ko kasing ulam to. So, una kong nilalagay, butter, and then yung chicken. So, unahin mong part ng chicken, guys. Drumstick. Ito yung pinakamadugo and mahirap lutuin. Kasi minsan, kala mo luto na, tapos sa loob madugo pa. So, unahin mo yan. And then, pag okay na yung drumstick, yung thigh part, yan naman ang next na madugo. Tapos yung wings. And last na yung neck. So, wala nga breast part to dahil yung mga breast for my dogs. Alam nyo guys, nakakatuwa. Pag kumakain ako with my friends, tapos chicken yung ulam namin, so chicken yung topic. Nakakatuwa kasi most of my friends naka-close ko, favorite nila chicken breast. Ako naman pinakaayaw ko chicken breast. So parang sabi ko, perfect pala. So pag mga ganitong bawa, whole chicken, at least hindi kami mag-aagawan sa parts. So sa kanila yung breast, sa akin naman yung mga other parts. Ayan, so lutuin mo lang to. Low heat lang para hindi masunog. And then hanapin natin yung takip. So, while cooking yung chicken, sinasabay ko na din. Pag nagluluto ako, one pan lang, one pot lang. Tipid. So, ayan, tatabi mo, para makita nyo. Itatabi ko lang sa gilid. O, para hindi masusunog, tsaka para mas maluluto yung ilalagay mo. Tabihin mo ng konti. And then, dito ko naman niluluto yung ginger.
Since hindi naman pang professional yung niluluto natin and solo living lang, yung mga ganitong hack, okay lang naman yan. Yung like one pot meal, tapos sasabay mo ng ganyan para mas tipid. After ng ginger, onion, and then garlic. Ay. So habang niluluto ko to, nagpakulunan din ako ng water. Pag magluluto ka ng anything na may sabaw, mas maganda kasi yung paglalagyan mo na siya ng sabaw, yung boiling water na. And then, ayan. Tapos, combine mo lang to. Chicken, ginger, onion, garlic. Napakabango, guys. So, sakto kumulo na tong tubig. Ayan, pwede na ilagay dito. Sobrang ganda nitong water heater. Sakto lang for solo living like me. Ano lang siya? Mga 2 cups, ganun, mga 500 ml. Ang ganda. Tapos, okay din, mabilis din namang mag-init ng tubig. Parang nag-overflow. Lalagay ko na tong sayote. So, after 8 minutes, mukhang malambot na yung sayote. Lagay ko na to. Pinagsabay ko lang yung dahon ng sili. Malunggay. Pag sa gulay, gusto ko ano lang, yung konting luto. Ayaw ko ng sobrang lambot. So, siguro papakuluan ko lang itong mga 2 minutes and then pwede na nating tikman. Konti lang yung sabaw, no? Pag niluto kasi ako before ng tinola, sobrang daming sabaw. Tapos ang nangyayari, pag nalulunod ako, na-overwhelm ako sa sabaw, tapos naiiwan lang. So, trinay ko yung ganito lang. Sakto lang. And then, last na yung sili, green. So, kung gusto mong maanghang yung sabaw mo, let it boil. Pakuluan mo siya sa sabaw. Pero kung ayaw mo naman, paglagay mo ng sili, pwede mo nang patayin. My favorite part, wings, at saka yung neck. Anti-aesthetic talaga si Loki. Loki! Loki! So, konti lang yung sabaw, pero mukhang malasa. Hearty meal. So, titikman ko na yung niluto ko. And, ang dessert ko for today, KitKat Chunky. Bigay ito kahapon ng follower, tsaka ng boyfriend niya. Thank you! Favorite ko to talaga. So, bigay ko sa ref. Okay. So, lalagyan ko ng sili. Patis with calamansi. Nakakatuwa minsan pag may mga nakakakwentuhan akong follower. Tapos yung kahit na nabanggit ko lang na sobrang tagal na sa mga vlog, naalala nila. Like ito,
nabanggit ko to siguro mga around 2018 sa isang haul vlog. Parang binigyan ako ng mga followers before, tas hinol ko. Tas naalala niya na favorite ko daw to. Tas ngayon, after ilang years na yun, di ba, nakakatuwa. And then, another favorite of mine, itong kutsara na to. So, itong kutsara na to, set siya na nabili ko sa Korea. So, alam mo yung set with chopstick, tas mahabang spoon. Favorite ko siya. Kasi tingnan mo, mas mahaba siya sa regular na kutsara tinidor. Pero gusto ko kasi, lalo pag mga sabaw, ganun. Okay, tatry ko na yung tinola. Sobrang lasa. Dahil medyo madami yung malunggay na nilagay ko, lumasa na sa sabaw. And then, let's try yung chicken. Yung chicken, feel ko medyo na-over ko kasi nagkakahiwa-hiwalay na yung balat sa laman. So, sobrang lambot. And then, yung sayote, good. Malambot naman. Sarap. Ito yung gusto kong tinola. Feeling ko pang ilang luto ko na to ng tinola. I think nung pandemic din, di ba, nagluto akong tinola. Tapos recently, sa mga living alone vlogs, ng tinola din ako. For me kasi napakadaling lutuin ng tinola. And ang homey ng feel niya. Okay, so parang di yun na ako panooding matapos kumain. Titikman ko na tong gift ng follower kahapon. KitKat Chunky. Ang sarap. Gusto ko to kasi ang chunky ng wafer niya. Tapos ang kapal. Ang laki. So, thank you so much. Parang ang long-lasting din ng lipstick. So, guys, that's our contest area for today. This is my first episode for this year. Hopefully, nag-enjoy ka. Kahit mahaba, let me know by sending me a message. Hello, misschristine@gmail.com if you have any request, comment, suggestion, or if you just want to send me a message, you can email me, hello misschristine@gmail.com. So, thank you for watching today, guys. I will see you next time. Bye! Wala na akong lipstick kasi kakain ako ulit. Ang sarap.